tinatawag na papait. Papaitan. Kung may papaitan ng kalabaw, may papaitan ng baka, kambing, may papaitan din na wild na grass. Ito na ito. Papait. Kunin mo yung dahon niya. Anong pangalan yan? Papait. Oh. Kahit iganon mo lang, ganon mo sa kamay mo, pwede mong kilawin. Yung NPA, kinikilaw nila ito. Mga kuwan, lagyan lang nila ng asin. Malasaan mo talaga yung pait na. Ito na ito. Anong ibang pangalan yan? Tinatawag ito sa ibang... wala na, yan lang. Yung naluto. Ito, ganito ang itsura niya. Mababa ito, tumutubo sa mga lake. Ito, papakita ko sa inyo. Inulam namin kanina, ito na ito. Umuhusin natin. Tikman natin. Ito na ito, papay. Masarap ito. Sarap. Pahita rin eh. Okay? Papa. Dito, i-introduce ko yung mga bawat lahat ng klaseng herbal medicine. Dito yung mga tinatawag na poison, saka hindi poison. Yung pwedeng kainin, saka hindi pwedeng kainin. Unang-una, umpisahan ko itong bignay. Kikita yung itong bignay ay Bisaya, Tagalog, Ilocano, siguro ay alam na itong bignay. Bignay siguro ang pangalan din. Sa common na pangalan niya, bignay. Ang bunga nito ay kinakain ng ibon. At the same time, pag kinakain ng ibon yung kanya, pati ito kinakain. Yung balat niya, i-chop mo yung balat, ilaga mo sa katero, lagyan mo ng 1.5 hanggang i-boiled mo ng 30 minutes hanggang maging isang tasa. At inumin mo yon. Kahit malamig or bahaw, pwedeng inumin. Ito ay pang-cleansing ng katawan. Ito naman sa probinsya namin sa part of Cordillera, yung bunga nito ay ginagawang red wine. Okay, sunod. Itong tinatawag ay apatot. Pwede mo siyang ito. Ito yung apatot. Apatot. Ito ay kasalukuyan sa summer ngayon ay may bunga na. Pag magbunga ito, parang style ng lansones pero malambot siya. Pwede rin na pagpigain mo yon matubig. Pwede rin na pang survival na source ng tubig yon. Pwedeng kainin sa gubat. At ito yung dahon niya, ilaga mo. Yung mga bagong panganak, ilaga mo ito, pwedeng panghilom sa mga tupat, lalo yung mga bagong panganak, araw-araw na ito ang pangpaligo niya. Ito ay natawag na apatot or dangla. Next, ito, saan nagpad din, sa pupuntahan mo na gubat, mayroon kang makikita na ito parang inyog yung dahon. Ito ay tinatawag na sa amin, hateri. Sa Igorot dialect, hateri.
Fry para ito yung Hateri ang tawag namin ito sa Igorot dialect. Nakalimutan ko yung term niya sa Tagalog. Pero common sense na pagkita ka ng ganito, pwedeng ulamin yung ubod niya. Unang-una, ikat mo. yes, taas, ito. Ikat mo ulit sa taas. Yes, yan. Okay? Alisin mo yung balat. I-level mo dito yung pag-wood pa. Yan. Tapos kabila. Medyo matigas doon. Cut mo. Hanggang matira yung pinaka-ubod niya. Okay? Kamayin mo. Kung makikita nyo itong malambot, parang ubod din ng inyog, yun ang kunin. Ito ang kunin mo. Pwedeng iluto, pwedeng kilawin. Survive ka na, hindi ka na magutom sa gubat. Oh, tingnan nyo, kakainin ko ito. Gusto mo matikman? Ganun ba, siyempre? Matamis. Parang nyog. Matigas yun. Ito. Ayaw ka ng ratan, hindi mo pa Hindi kayo, no? Dito ay wala sa syudad. Mayabal lang kung magsanim ka ng ganito. Ito pala ay, ang pagkaalam natin ay, bakit may nababalita na, lalo sa party ng Mindanao, kumain sila ng bunga ng balinghoy, may nalalason yung ginagawa nilang kakanin. Yun pala, ang pagtanim nila dito, dapat hindi baliktad. Di ba? Galing yan dito. Pag itanim mo, itusok mo, mauna pa rin yung puno. Kaya maraming nalalason dahil baliktad ang pagtanim. Kaya pag magbunga yon, yun palang effect ng may nalalason sa parte ng Mindanao. Kahit dito sa Luzon din, pero hindi lang naibabalita. Kaya dapat pag magtanim tayo ng balinghoy, kung puno din ang itusok mo sa lupa. Ganun pala yon. Yung talbos din nito, pwedeng gulayin. Gulayin mo ito, pwedeng gataan, pwedeng islicein mo ng pino, pwedeng kilawin. Ganun pala ito na napapag-aralan ng nung nagsundalo ako, dito ko natikman ng lahat ng nakikita ko nung sibilan ako, ay nadadagdagan yung kaalaman ko sa mga ito. Kung makikita ito, saging. Pag pumunta ka sa gubat, makikita mo yung wild saging. Akala mo kung totoo na saging, pero saging ng unggoy. Tinatawag na saging ng unggoy. Yun ay nagbubunga din. Kaso ang bunga niya may buto. Pagkainan mo, puro buto ang laman yung kukunti yung makain mo doon. Pero walang effect yun kahit buto kainin mo. Kasi yung saging, yung unggoy, kinakain nila yung bunga niya, okay man din. Survive sila. Kaya tayo pa kaya na tao. Ngayon, ang ubod nito, pwedeng ulamin pala. Pwedeng kilawin. Sardinas lang ang katapat dito. Or walang sardinas, pwedeng kilawin din. Dapat yano natin ito kasi maraming hindi nakakaalam sa gubat. Yung wild saging, marami dyan sa gubat. Makakagulay tayo ng masarap na wala sa syudad. Ito, yung ubod niya. Ito, cut mo doon.
Itong ubo dito ay i-chop mo siya ng maninipis. Tapos tikman mo. Kung medyo mapakla, pigaan mo siya ng asin para mawala yung pakla niya. Pag hindi mapakla, okay lang kasi yung saging ay iba-iba. Meron yung tinatawag na rakatan at saka yung old na saging na may mapakla at may hindi mapakla. Pero itong pinakagitna niya, kahit hindi mo pigaan ito. So, kinikilaw din ito. Oh. Sarap. Medyo mapakla kaya kailangan inuman ko ng konting tubig. Sunod ko itong ratan. Tinatawag na uway. Common name ay uway. Ito ay, be careful na pag hawakan mo ito, matinik. Matinik siya. Kung makikita ito yung mga tinik niya, oh, makakasugat. Ang dahon nito at saka bunga ay kinakain ng tao. Maasim siya. May tinda ito na dyan sa mga party ng mga palengke. Ulitin mo dyan, itinitinda ito. Itinitinda yung bunga nito sa palengke. Pero may time na panahon. Kasi doon ngayon nagbubunga ito. Pag mga October, parang lansunis din na nagbubunga ito na isang beses ng isang taon. Ngayon, ang ubod nito ay pwedeng kainin. At the same time, pag i-chop mo din ito, sa katawan niya, may tutulo din na katas na tubig. Pero andun sa pag i-chop mo sa gubat yun, tulo yung tubig niya. Ngayon, kukunin natin na naman yung ubod ng uway. Itong ratan. Cut natin. Oh. Kung wala kang itak, ngat-ngatin mo. Kaya kailangan may itak ka. Pero kung walang itak talaga, nail cutter, ganun yan. Kaso maliit ang ubod nito. Mamaya matitikman natin yung lasa niya. Naubos ko yung ano ba? Sarap kasi. Sarap pala, no? Ang dami kaya sa operasyon. Hindi natin alam. Okay? Ito yung ubod niya. Oh. Naglalaway ako kasi namimiss ko ito nung andun ako sa field sa operation. Ito ang kinakain namin, panghalo namin sa sardinas, sili. Sarap. Sinong gustong tumikim? Yung isa, dalawang klase ito. Ang isa mas lalong mapait. Yung malalaking uway, yung ginagawang tawag doon yung mga upuan, mga salaset, mas mapait yun. Pag lagi kang kumakain ng ganito, yan, pang tulong din sa pangpatibay sa resistensya ng katawan. Parang hindi ka napapagod sa gubat. Lalo kung umakyat ka sa matarik na gubat, sa bundok, hindi ka napapagod. Ganun dito. Tapos, pangpalakas sa tuhod. At saka at the same time, kung tayo na kagaya ko na may asawa din, pangpatibay din sa sa asawa mo. Na hindi mo hiwalayan siya ng hanggang kamatayan. Kasi dagdag yan, tibay